Kamusta po? Ako po si Dr. Mila de la Paz, isang espesyalista sa kalusugan ng mga kababaihan na may mahigit 30 taon ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga babaeng tulad ninyo na manatiling masigla, matalas ang isip at puno ng enerhiya sa natural na paraan. Paano kung ang tunay na sikreto para maibalik ang malakas at pangmatagalang sigla ay hindi pala nakatago sa isang bote ng tableta o reseta, kundi tahimik na naghihintay para sa iyo sa kalikasan? Isipin ninyo na sa pamamagitan lamang ng pag-inom ay maibabalik ninyo ang sigla ng inyong kabataan, hindi sa malayong hinaharap, kundi simula ngayon mismo. Marami ang naniniwala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng panghihina ng memorya, sirkulasyon at enerhiya. Subalit ang sinaunang karunungan na ngayon ay sinusuportahan na ng modernong siyensya ay nagpapatunay na mayroong isang simple at mabisang paraan para baguhin ang takbo nito. Nais kong ibahagi ang impormasyon tungkol sa isang nakalimutang inumin na maaaring makatulong na alagaan ang inyong mga ugat, palakasin ang nitric oxide at muling pag-alababin ang linaw ng isip at lakas na akala ninyo'y nawala, na lahat ng ito ay walang gamot o masamang epekto. Ang pambihirang natural na lunas na ito ay maaaring maging nag-iisang pinakamagandang gawi na idaragdag ninyo sa inyong buhay. Purong kakao na sagana sa flavanol, likidong itim, at ang kwento ng mga aeta. Magsimula po tayo sa isang kahangahangang kwento, isang tunay na halimbawa sa buhay na nagpapatunay na ang pangmatagalang sigla ay hindi isang pangarap lamang. Ito ay isinabuhay sa araw-araw ng isang pangkat ng mga tao na ang sikreto sa kalusugan ay tahimik na nagtagal sa loob ng maraming siglo. Nasa sentro ng lahat ng ito ang isang simple at mabisang inumin na malapit na nyo ng matuklasan, ang purong kakao na mayaman sa flavanol o ilikidong itim. At ang kwento ng mga aeta. Mayroong isang nakalimutang katotohanan na halos hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan, ang pinakadakilang susi sa pagpapanumbalik ng enerhiya at talas ng isip ay hindi nakakandado sa loob ng isang bote ng gamot. Ito ay nakatago sa isang simple at natural na inumin na araw-araw na inaasahan noon ng mga sinaunang tao. Hindi po ako nagsasalita base sa teorya lamang. Nakita ko ito mismo sa aking mga pasyente, mga babaeng inakala na tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw, ngunit nakaranas ng pagbabagong hindi nila kailanman inakalang posible. Hayaan ninyong dalhin ko kayo sa mga katutubong aeta sa kabundukan ng Zambales, isang komunidad na ang kwento ay patuloy na gumugulat sa mga mananaliksik. Ang mga taong ito ay namumuhay ng masigla at puno ng enerhiya hanggang sa kanilang edad na 70 at higit pa ng walang matinding problema sa alta presyon, sakit sa puso o sirkulasyon. At hindi po sila sumasailalim sa mga espesyal na dieta o umiinom ng mga modernong tableta. Kumakain sila ng maaalat na pagkain at naninigarilyo pa nga, ngunit nanatiling malakas ang kanilang mga puso at matalas ang kanilang isipan. Ano ang kanilang sikreto? Araw-araw umiinom ang mga aeta ng humigit kumulang 5 tasa ng isang maitim at purong likido na gawa sa purong kakao, hindi dinaanan ng proseso sa industriya na tumatanggal sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng modernong tsokolate. Ang kanilang inumin na mapait at may lasang lupa ay siksik sa mga flavanol, mga natural na compound na may pambihirang kakayahang suportahan ang daloy ng dugo, alagaan ang kalusugan ng puso at gisingin ang pisikal at mental na sigla mula sa loob. Wala silang magarbong pangalan para dito, ngunit ngayon ay kilala natin ito bilang likidong itim, isang regalo mula sa kalikasan na may potensyal na ibalik ang kung ano ang sinusubukang kunin ng pagtanda. Nakita ko mismo kung paano ang isang bagay na napakasimple at napakanatural ay maaring magbago ng buhay ng mga kababaihan na pakiramdam nila
ay kinalimutan na ng modernong medisina. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na enerhiya. Ito ay tungkol sa muling pagkakaroon ng kalinawan ng isip, kalayaan at malalim at pangmatagalang tiwala sa sarili na dumarating kapag ang iyong katawan ay gumagana sa paraang nararapat. Ang tunay na mahika ng likidong itim ay hindi lamang matatagpuan sa mga libro ng kasaysayan o sa mga liblib na tribo. Inihayag na ngayon ng siyensya kung bakit napakabisa ng sinaunang inuming ito at kung ano ang magagawa nito para sa inyo ngayon. Ang pag-unawa sa koneksyong ito, ang susi sa pagpapahalaga sa mga benepisyo nito, ang malalim na ugnayan sa pagitan ng kalusugan ng puso at sigla ng utak. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman nasasabihan ng buong katotohanan tungkol sa kanilang mga katawan. Lumalaki tayong naniniwala na ang pagkawala ng enerhiya, focus at talas ng isip ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, tulad ng mga kulubot o puting buhok. Ngunit kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng ilang dekada ng pag-aalaga sa mga kababaihan, ito ang inyong puso at isipan ay hindi dalawang magkaibang laban. Sila ay malalim at hindi mapaghihiwalay na magkaugnay. Ang inyong puso ang makina ng inyong buhay. Itinutulak nito ang dugo sa kilometro-kilometrong mga ugat, naghahatid ng oxygen at sustansya sa bawat buhay na selula. Para sa kalusugan ng utak, ang paglalakbay na yon ay napakahalaga. Ang inyong memorya, focus at kalinawan ng isip ay lubos na nakadepende sa malusog na daloy ng dugo papunta sa utak. Kung walang malakas at nababanat na mga ugat, kung walang sapat na puwersa sa bawat pintig ng puso, hindi nakukuha ng inyong utak ang sustansyang kailangan nito para umunlad. Ang katawan ninyo ay gagana lamang ayon sa sirkulasyong ibinibigay dito. Habang tayo ay tumatanda, hindi lamang ang ating mga hormone ang nagbabago, pati na rin ang ating mga ugat. Ang mga ito ay tumitigas, kumikipot at nawawalan ng kakayahang bumuka. Ito ay isang mabagal at tahimik na proseso. Maaaring mapansin ninyo na mas madalas na kayong nagkakaroon ng senior moments. Maaaring makaramdam kayo ng parang may ulap sa isipan na bumabalot sa inyong araw. At bago ninyo mamalayan ang dating walang kahirap-hirap, ay parang isang pakikibaka na. Hindi ito personal na pagkukulang, ito ay biyolohiya, ngunit narito ang pag-asa sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong puso, sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kalusugan ng inyong mga ugat. Maaari ninyong direktang maibalik ang sigla ng inyong isipan. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay hindi lamang nakakatulong para humaba ang buhay. Nakakatulong din ito para mas maging malinaw ang pag-iisip. Ibinabalik nito ang pulso ng kabataan sa inyong katawan, enerhiya at isipan. Nakakita ako ng mga babae sa kanilang edad na 60-70 at kahit onti na nagbago ang buhay, hindi sa pamamagitan ng mga komplikadong paggamot, kundi sa simpleng pagtuon sa pagpapanumbalik ng malusog na sirkulasyon. Ito ay isa sa mga pinaka-nakapagbibigay kapangyarihan na pagbabagong nasaksihan ko. Ngayon marahil ay nagtatanong kayo kung paano nga ba natin muling gigisingin ang nakatagong kapangyarihang ito sa loob ng ating mga katawan. Ang sagot ay nasa isang pambihirang natural na compound na matatagpuan sa isang bagay na napakasimple at puro, ngunit hindi ka panipaniwalang mabisa. Ang mahalagang papel ng mga flavanol sa kakao. Habang dumarami ang mga babaeng nakakatrabaho ko na naghahangad na maibalik ang kanilang enerhiya at linaw ng pag-iisip, napagtanto ko na ang tagumpay ay madalas na nakasalalay sa isang mahalaga, ngunit madalas na hindi napapansing sangkap ang kalusugan ng kanilang mga ugat. Sa kaibuturan ng purong kakao na iniinom ng mga aeta ay matatagpuan ang isa sa pinakamabisang lunas ng kalikasan, ang mga flavanol. Nang lubusan kong naunawaan ang papel na ginagampanan ng mga flavanol, nalaman kong nakahanap kami ng isang bagay na higit na makapangyarihan
kaysa sa karamihan ng mga modernong gamutan. Ang mga flavanol ay mga natural na compound na may pambihirang ginagawa sa loob ng inyong katawan. Pinasisigla nito ang produksyon ng nitric oxide, isang molekule na nagsisilbing mensahero na nagsasabi sa inyong mga ugat na mag-relax, lumuwag at bumuka ng husto. Kapag ang mga ugat ay malambot at madaling tumugon ng dugo, ay malayang dumadaloy nagdadala ng mahahalagang oxygen at sustansya sa bawat sulok ng katawan, kabilang ang utak kung saan hinuhubog ang kalinawan ng isip at memorya. Hindi kalabisang sabihin na ang nitric oxide ang nagbibigay buhay sa sigla ng isang babae. Kung wala ito, maaaring magkaroon ng mental fog o paglabo ng isipan, tumataas ang presyo ng dugo at nagsisimulang makaramdam ng pagtanda at pagbagal ang katawan. Ngunit kapag dumami ang flavanol sa inyong sistema, tinutulungan nitong ibalik ang oras. Sinusuportahan nito ang sirkulasyon na parang bata pa, binabawasan ng pamamaga at ibinabalik ang natural na ritmo na dati baliwala lang sa inyong katawan. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko kung paanong ang isang simpleng bagay tulad ng pagdaragdag ng mas maraming flavanol sa dieta sa tamang paraan ay maaaring magdulot ng hindi kapani-paniwalang mga pagbabago. Ang mga babaeng dati matamlay, makakalimutin o nawawalan na ng pag-asa ay nakahanap ng bagong kumpiyansa hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa kanilang katawan gamit ang mga gamot, kundi sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa orihinal na plano ng kalikasan para sa kalusugan. Hindi ito mahika, ito ay purong agham at matagal na itong nasa harapan natin. Ngunit heto ang pinakamahalagang bahagi, hindi lahat ng kakao ay pare-pareho. Tinatanggal ng modernong pagproseso ang karamihan sa mga mahahalagang flavanol na ito na nagiiwan sa inyo ng halos asukal at walang lamang calorie. Kung nais ninyong tunay na magamit ang kapangyarihan ng kakao na makapagpabago ng buhay, kailangan ninyong malaman kung anong klase ang pipiliin at kung paano ito gamitin ng tama. Ang siyensya sa likod nito ay talagang kahanga-hanga, ebidensyang siyentipiko na sumusuporta sa kapangyarihan ng kakao na sagana sa flavanol. Sa loob ng maraming taon, pinanood ko ang mga kababaihan na nakikipagbuno sa pagkadismaya, sinusubukan ang lahat para lang bumalik sa dati nilang sarili. Mga tableta brain games, mahigpit na dieta, kadalasang may kaunti o walang pang matagalang tagumpay. Alam kong dapat may mas mabuting paraan. Doon ko ibinaling ang aking buong atensyon sa siyensya sa likod ng natural na pagpapagaling. At ang natuklasan ko tungkol sa kakao at flavanols ay talagang revolusyonaryo. Sunod-sunod na pag-aaral ang nagkumpirma sa kung ano ang isinabuhay ng mga aeta. Sa loob ng maraming henerasyon, ang kakao na mayaman sa flavanol ay hindi lang mabuti para sa puso. Malaki ang epekto nito sa daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang utak. May isang partikular na pag-aaral na tumatak sa aking isipan. Binigyan ng mga mananaliksik ang isang grupo ng mga kababaihang may edad na ng isang espesyal na inuming kakao na sagana sa flavanol at hiniling sa kanila na inumin ito araw-araw sa loob ng 2 linggo. Ang mga resulta ay pambihira. Nagpakita ang mga kababaihan ng kapansin-pansing pagbuti sa kanilang memorya at pag-iisip. Ang mga may bahagyang problema sa pag-iisip ang nakakita ng pinakamalaking benepisyo. At ang mga pagbuti ay hindi limitado sa mga pagsusulit sa memorya lamang. Napansin ng mga siyentipiko ang pinabuting daloy ng dugo sa utak, mas malusog na presyo ng dugo, at maging mas mataas na antas ng enerhiya sa maghapon. Para itong pagpindot muli sa isang switch sa loob ng mga kababaihan na nagpapanumbalik sa kalinawan ng isip na inakala nilang tuluyan nang nawala. Ang mas lalong nagpahanga sa akin ay kung gaano kabilis lumitaw ang mga pagbabago. Ipinakita ng ibang mga pag-aaral na ang pag-inom ng kakao na mayaman sa flavanol ay maaaring magpabuti ng daloy ng dugo sa loob lamang ng 1 o 2 oras. Mas mabilis iyon kaysa sa maraming intervention nang walang mga side effect
na kinatatakutan ng napakaraming kababaihan. Tunay at nasusukat na pagbabago hindi mula sa laboratorio, hindi mula sa isang kumpanya ng gamot, kundi mula sa isang simpleng regalo ng kalikasan. Nakita ko mismo sa aking mga pasyente kung ano ang napatunayan ng mga pag-aaral na ito sa laboratorio. Kapag inalagaan ninyo ang inyong mga ugat ang buong buhay ninyo, ay magsisimulang magbago, pisikal, mental, emosyonal. Hindi lang kayo mas gumagana ng maayos. Mas nararamdaman ninyong buhay na buhay kayo. Ngunit ang pag-alam sa siyensya ay kalahati lamang ng laban. Kung gusto ninyo ang mga resultang ito para sa inyong sarili, kailangan ninyong malaman kung paano pumili ng tamang kakao at higit sa lahat kung paano ito ihanda sa tamang paraan upang mailabas ang buo nitong kapangyarihan. Paano piliin at gamitin ang likidong itim sa tamang paraan. Isa sa pinakamahirap na aral na natutunan ko sa mga taon ng aking pagsasanay ay ito: hindi lahat ng may etiketang healthy ay tunay na malusog. Napakarami ko nang nakitang kababaihan puno ng pag-asa na bumibili ng mga sikat na chocolate bar o matatamis na coco mix sa supermarket sa pag-aakalang gumagawa sila ng isang mabuting desisyon, ngunit nauuwi lamang sa pagkabigo. Ang katotohanan ay karamihan sa mga komersyal na produktong tsokolate ay sumailalim sa napakatinding pagproseso, kaya nawala na ang halos lahat ng kanilang nakapagpapagaling na kapangyarihan. Ang mismong mga flavanol na kailangan ninyo ay natanggal na at ang naiwan ay asukal, artipisyal na pampalasa at mga hungkag na pangako. Kung nais ninyong maranasan ang tunay na pagbabagong maiaalok ng kakao, dapat kayong magsimula sa tamang uri. Maghanap po kayo ng organic non-alkalized at high flavanol na cacao powder, puro minimal ang proseso at walang mga dagdag na sangkap. Huwag po kayong magpapadala sa magagandang balot o malalaking pangalan ng brand. Ang kakao na kailangan ninyo ay puro medyo mapait at maitim, mas malapit sa iniinom ng mga aeta. Araw-araw, hindi ang matatamis na pagkain na nakahanay sa mga modernong estante. Ang paggawa ng sarili ninyong likidong itim ay simple lamang at sa paglipas ng panahon, maaari itong maging isang pang-araw-araw na ritual na inaabangan ng inyong katawan. Magpainit ng isang tasang malinis na tubig, hindi po kumukulo sapat lang na init para matunaw ang pulbos. Magdagdag ng isang takal ng inyong high flavanol na kakao. Haluin ng dahan-dahan, hayaang tumaas ang masarap na amoy. Kung gusto ninyo ng kaunting tamis, magdagdag ng isang kutsarita ng purong pulot-pukyutan raw, unpasteurized honey. Huwag kailanman pinong asukal upang mapanatili ang lahat ng benepisyo. Higupin ito ng dahan-dahan at isipin ang mga natural na sangkap na gumigising sa inyong mga ugat, nag-aalaga sa inyong puso, at nagpapanumbalik sa inyong panloob na kalinawan isang araw sa isang pagkakataon. Ang ilan sa aking mga pasyente ay sensitibo sa caffeine, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kung mapansin ninyo ang anumang panginginig, magsimula lamang sa kalahating takal at pakinggan ang tugon ng inyong katawan. At gaya ng dati, kung mayroon kayong mga kondisyong medikal o umiinom ng mga gamot mainam, na kumonsulta muna sa inyong doktor bago magdagdag ng anumang bago sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kapag sinimulan ninyo ang simpleng gawin na ito, maaaring magulat kayo kung gaano kabilis ninyong mararamdaman ang pagkakaiba, hindi lamang sa talas ng inyong isip, kundi pati na rin sa inyong enerhiya, inyong kalooban, at sa inyong sigla sa buhay. Ang mas malalim na kagandahan ng kakao ay hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo nito. Sa katunayan, ang nangyayari sa loob ng inyong mga ugat ay nagdudulot ng sunod-sunod na reaksyon ng paggaling sa buong katawan ninyo. Ang komprehensibong benepisyo ng purong kakao, kapag naririnig ng karamihan sa mga kababaihan ang tungkol sa kakao, agad nilang naiisip ang kalusugan ng puso o paggana ng utak, at tama naman iyon. Ngunit ang patuloy na nagpapahanga sa akin, kahit na matapos ang maraming taon ng pag-aaral sa mga epekto nito,
ay kung gaano kalalim ang epekto ng kakao sa bawat bahagi ng ating kalusugan, higit pa sa kalinawan lamang ng isip. Nasaksihan ko ang mga babaeng hindi lamang naibalik ang kanilang pokus, kundi pati na rin ang kanilang pangkalahatang sigla sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang natural na pagbabagong ito sa kanilang buhay. Ang puro at mayaman sa flavanol na kakao ay isang powerhouse ng pagpapagaling. Isa sa mga pinakamalalim nitong regalo ay ang kakayahang magpababa ng presyo ng dugo sa natural na paraan na tumutulong sa inyong puso na mag-pump ng may kaunting hirap at binabawasan ng panganib ng mga seryosong komplikasyon. Habang tayo ay tumatanda, ang pamamahala sa presyo ng dugo ay nagiging pang-araw-araw na focus na marami ang pinamamahalaan gamit ang maraming gamot. Ngunit narito ang isang simple at natural na kaalyado na sumusuporta sa inyong puso nang hindi nagdaragdag ng isa pang tableta sa inyong lalagyan. Pinapabuti rin ng kakao ang paggana ng ating mga ugat na ginagawang mas nababanat at tumutugon ang mga ito. Ito ay tahimik na gumagana araw-araw na nag-ayos ng pinsala, naghihikayat ng mas mahusay na daloy ng dugo at nagpoprotekta laban sa tahimik na pagtigas na nagnanakaw ng sigla. Hindi lamang ito teorya, ito ay totoo at nasusukat na pagbabago na mararamdaman ninyo sa inyong enerhiya, kalinawan at sa inyong kakayahang harapin ang buhay ng may lakas. Higit pa sa sirkulasyon, binabawasan ng kakao ang panganib ng pamumuo ng dugo na tumutulong sa inyong dugo na dumaloy ng mas maayos at nagpoprotekta laban sa stroke at atake sa puso. Ang kapangyarihan nitong labanan, ang pamamaga, ay nagpapaginhawa sa talamak at mababang antas ng pamamaga na nagpapalala sa maraming sakit ng pagtanda. At kahanga-hanga, pinapatatag din nito ang blood sugar at pinapabuti ang metabolismo ng taba na nagbibigay ng mahalagang suporta para sa sino mang namamahala ng diabetes o sumusubok na mapanatili ang isang malusog na timbang. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, kapag inalagaan ninyo ang inyong mga ugat, inaalagaan ninyo ang inyong buong buhay. Bawat organ, bawat sistema ay umaasa sa malakas at malusog na sirkulasyon upang umunlad. Sa isang simpleng bagay tulad ng isang tasa ng likidong itim araw-araw, hindi lamang ninyo binabawi ang isang bahagi ng inyong kalusugan. Nagtatayo kayo ng mas matibay na pundasyon para sa lahat ng bagay na mahalaga. Ang mga benepisyo ng kakao ay simula pa lamang. Kapag isinama ninyo ang natural na kapangyarihang ito sa isang simpleng pagbabago sa pag-iisip, magkakaroon kayo ng isang bagay na mas pambihira, isang paraan upang mapanatiling buhay ang inyong diwa at lakas sa anumang edad. Pangwakas na mensahe, ang pinakamahalagang regalo ng likidong itim. Sa aking pagbabalik tanaw sa libu-libong kababaihan na nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho, isang aral ang nangingibabaw sa lahat. Ang tunay na sigla ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa buhay at karunungan na nasa loob ninyo araw-araw sa pamamagitan ng mga pagpiling ginagawa ninyo. At isa sa pinakasimple, pinakamakapangyarihang pagpili na maaari ninyong gawin ay ang yakapin ng mga kaloob ng kalikasan, mga regalong tulad ng likidong itim. Sa panahon ng tag-init, ang mga prutas at madahong gulay ay nagbibigay ng natural na tulong sa sirkulasyon at enerhiya. Ngunit habang nagbabago ang panahon at lumalamig ang hangin, wala nang hihigit pa sa isang tasang puro at masustansyang kakao. Ang likidong itim ay hindi lamang sumusuporta sa inyong puso at isipan, inaalagaan din nito ang inyong kaluluwa. Ipinapaalala nito sa inyong katawan ang siglang dati nitong taglay at maaaring taglayin muli. Ang bawat higop ay isang tahimik na pagtutol laban sa ideya na ang pagtanda ay dapat mga hulugan ng paghina. Ito ay isang maliit at araw-araw na pagkilos ng pagsuway, isang pagpili na alagaan ang inyong mga ugat, inyong isipan, inyong pasyon at inyong kinabukasan. Walang malalakas na deklarasyon,
Walang desperadong mga hakbang, kayo lamang na pumipili ng buhay, isang simple at mabisang gawi sa bawat pagkakataon. Nakakita ako ng mga babae sa kanilang edad na 60-70 at kahit onti na muling natagpuan ng kalinawan ng isip at sigla na akala nila'y matagal nang nawala. At kung kaya nila, kayanin niyo rin. Hindi pa po huli ang lahat. Hindi kayo masyadong matanda para dito. Ang lakas ay nasa loob ninyo pa rin at naghihintay lamang itong muling magising. Isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan at nais ibahagi ay ito: ang mga proaktibo at natural na pagpili, gaano man kaliit, sa tingin natin ay naiipon sa paglipas ng panahon upang lumikha ng malalim at pangmatagalang kaginhawaan. Ito ay tungkol sa dahan-dahan at tuloy-tuloy na pag-aalaga sa napakagandang biyaya na ating katawan. Ang mga aral na ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng buo at totoo. Ngayon nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali para pagnilayan at ibahagi sa comments sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo mula rito na plano ninyong gawin sa inyong buhay. Ang inyong mga karanasan at intensyon ay maaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakatulong po sa inyo ang artikulong ito at naniniwala kayo sa mensahe nito, hinihikayat ko po kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na maaari ring makinabang. At kung nais ninyong makatanggap pa ng mga kaalaman tungkol sa natural na kalusugan upang manatiling malakas, masigla at malaya, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa mga susunod na update. Maraming salamat po sa pagbabasa at naway mamuhay tayo ng ayon sa ating nais.